Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mayang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Si Erlinda ay 43 taong gulang babae. Mataray, mahilig magyabang tungkol sa pangkukulam. Habang si Annalyn, 26 na taong gulang, tahimik, bagong empleyado, mabait at mainhin, pero may tinatagong lihim. Sa isang opisina ng accounting firm sa Maynila, kilalang kilala si Erlinda. Hindi dahil sa sipag nito o galing sa trabaho, kundi sa kakaiba niyang pagkatao. Mahilig siyang magkwento tungkol sa kanyang kaalaman sa kulam. Tuwing lunch break nila, nagkukwento siya ng mga orasyon, dasal sa Latin, at kung paano raw siyang minsang nagparusa sa isang kapitbahay na nanira sa kanya. Palagi niyang sabi, "Huwag niyo akong gagalitin. Sige kayo, baka bukas magising na lang kayo na may mga sugat na sa balat. O kaya naman, hindi na kayo makalakad." Pabiro nitong sabi na may halong pananakot. Dahil sa paulit-ulit niyang pananakot, naging usap-usapan si Erlinda sa buong opisina. Ang ilan ay naniniwala, habang ang iba naman tahimik lang. Takot na makasagupa si Erlinda. Isang Lunes ng umaga, dumating si Annalyn. Tahimik, mainhin, at may mapanuring mga mata. Galing siya sa General Santos ayon sa HR. Nang ipakilala siya sa buong team, agad siyang pinuna ni Erlinda. Probinsyana. Baka takutin lang yan ng kulam, umuwi na agad. Ngumiti lang si Annalyn at nagpakumbaba. Ngunit agad itong napansin si Erlinda. Hindi man lang nagpakita ng kaba o respeto sa kanyang reputasyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagpapasikat ni Erlinda. Madalas niyang yayain si Annalyn sa pantry at sasabihang, "Alam mo ba, sa tingin ko may malas sa paligid mo. Parang may nakadikit na itim na enerhiya." Ngunit palaging simple lang ang sagot ni Annalyn. Ganun po ba? Baka guni-guni lang yan." Ito ang lalong nakainis kay Erlinda. Parang mayabang si Annalyn sa kanyang paningin. Hindi takot, hindi nagpapapansin, pero palaging kalmado. Isang gabi, habang patapos na ang shift, pasimpleng kinuha ni Erlinda ang maliit na rosaryo na palaging daladala ni Annalyn at nagtago sa sulok ng opisina. Hawak ang rosaryo, may ibinulong na orasyon. Sinigurado niyang makikita siya ni Annalyn. Pagdaan ni Annalyn, inarap siya ni Erlinda
Huli ka, Annalyn. Ito na ang rosaryo mo. Nilagyan ko lang ng pangontra yan. Kung masama ka, lalabas yan sa katawan mo mamayang gabi. Tahimik lang si Annalyn. Tumitig sa kanya, saka ngumiti. Rosaryo yan, Erlinda. Hindi mo yan kayang lagyan kung hindi mo tunay na alam ang ginagawa mo. Napaatras si Erlinda. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Pero agad din niyang sagot. Ano? Natatakot ka na ba? Ngunit hindi niya inaasahan ang sagot ni Annalyn. Erlinda, kung tunay kang mangkukulam, hindi mo na kailangan magyabang. At kung nagkataon na may kausap kang totoo, mas pipiliin mong manahimik. Subukan mo pa. Baka ikaw ang tuluyang mapahiya. At doon, tuluyan nang lumabas si Annalyn sa opisina. Iniwan si Erlindang nakatulala. Pagka-uwi ni Erlinda sa bahay, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Nawawala ang mga gamit niya. May mga tunog sa loob ng bahay. Sa salamin, tila may aninong nasa likod niya. Kinagabihan, napanaginipan niya si Annalyn. Ngunit, hindi na ito ang tahimik na dalaga. Nakasuot ito ng puting balabal, may hawak na itim na kandila, at nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Hindi siya makagalaw sa panaginip niya, habang nilalabon siya ng apoy mula sa lupa. Pagkagising ni Erlinda, punong-puno ng pasa ang kanyang katawan, at may marka ng mga tila kalmot sa kanyang braso. Dahilan kaya hindi siya nakapasok ng trabaho kinabukasan. Pagbalik ni Erlinda sa opisina makalipas ang ilang araw, lumapit siya kay Annalyn at may inaang boses. Annalyn, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang pinasok ko. Hindi agad kumibo si Annalyn, pero sa huli, nagsalita rin siya. Hindi ako nandito para manakot, Erlinda, pero sana natutunan mo na. Ang kulam ay hindi laruan, at ang tunay na may alam, hindi kailanman nagyayabang. Simula noon, naging tahimik na si Erlinda sa opisina. Hindi na siya nananakot at lalong hindi na siya nagyayabang tungkol sa kulam. Si Annalyn naman ay nanatiling tahimik, pero mula noon, lahat ng tao sa opisina ay may bagong respeto sa kanya at kaunting takot. Ang kulam ay hindi dapat ipinagmamayabang. Dahil sa mundong ito, may mga taong tahimik lang, pero kayang baliktarin ang daigdig sa sino mang magkamaling sumubok.